piraso na yung pinagsabay-sabay. 3 piraso. Yung 3 piraso ba ay buong piraso mo ba siya inom o hinati-hati mo pa? Hinati-hati pa. Very good. Paano mo hinati? Pinutulong sa gitna. Okay. Yung isa. Yung dalawa naman, tig isang piraso. So, yung isa hinati mo. Yung dalawa, tig isang piraso. Mali. Kasi yung... Ako po, Dok, napapansin ko yun, Dok. Sa kanya. Isa sa mga ano yun, depressive symptoms yun. Tapos minsan, Dok, nakatingin siya sa malayo tapos nakangiti. Ganun. Minsan naman nakasimangot. Ano masakit? May masakit ba sa tiyan mo ngayon? Wala eh. Dito may masakit ba? So yung mga kapapi, tapos ng ECG si Kyla. Reseta na po ang ating Doc Manuel. Sige, yung ECG naman ni Kyla, actually na-review ko na siya kanina. Iniisip ko nga po, Doc, kung tuturukan ba siya eh. Hindi pa ngayon. Hindi pa po. Hindi pa ngayon. Para saan po ba yung mga turok, Doc? Ayan. Dito na tayo ulit sa Fairmed. Ayan, mga kapapi. At tapos na kami dun sa dentist na ating kuya Jonathan, mga kapapi. Dito na kami at medyo traffic na po. Yes po. Ayun na, kamusta po kayo? Kamusta? Okay lang po. Okay naman. Naka-business. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapapi. Pakasamahan nyo kami sa panibagong vlog na ating pagsasamahan ngayong araw. Ito po ay patungkol naman sa mental health ng ating Diyosa. Andito si Diyosa. Oh, Diyosa! Ay, hello! Ay, hello! Ano? Gusto ka naman? Ako okay. Okay ka? O, si Kuya Jonathan, tanongin mo daw. Ayaw? Medyo? Oh. Kumusta daw, Jonathan? Buti. Okay lang. Grabe pwede na. Ayan na, dyan sila Boogie, bye. Oo, mga papi. At ayan na, okay na si Kuya Jonathan. Oh, nakakangiti na kahit paano. Diba? Maok pa sa bigote. Mr. Suave. Ano, ayos na ha? Medyo, wala nang mga nakaraan ha? Wala na, tapos na. Tapos na. No? Magmahalan lang tayo, no? Oh, mahal mo ba kami? Mahal naman. Hindi naman ako sasabihin yun, sila lang makulit eh. Oh, yan na nagsimula. Sino ba yung mag-board? Okay na. Okay na. Okay na. Usugan ko na naman yun. Oh, mahal mo ba kami? Mahal naman. Ba't mahal naman? Dapat. Oh, Mahal na mahal. mahal na mahal. Alam ko mahal mo kami. Kasi kung di mo kami mahal eh, wala ka rito. Oo nga. Di ba? Oo nga eh. Oo nga eh. Silang pa. Si Diyosa, mahal mo ba kami? Oo. Di nga. Sabihin mo nga. Paano mo kung nasabing mahal mo kami? Kasi ano eh. Iniintindi niya yung ano eh. Yung pagmamalasakit niya sa akin. Ay, grabe naman si Diyosa. Oo, nakakataba naman ng puso yan, Diyosa. Salamat naman at na-appreciate mo kami. No? Salamat din. Salamat din sa'yo. Ngayon, kakausapin natin ulit si Doc. No, kasi di ba nawala mo ngayong gamot. Ngayon, ikukwento natin sa kanya lahat. Lahat nung naramdaman mo nung ininom mo yung unang gamot na yon, ha? Tapos hingi tayong reseta. No? O, tara. Let's go na. Let's go. Ay, mga kapapi, tawag dito. Yung pagpapagamot ni Diyosa ngayon ay nung nakaraan kasi si Ma'am Lovie ang nagbigay sa atin ng sponsor para ipacheck, ibalik dito si Kyla. Dalhin pala dito si Kyla. Ngayon, mga kapapi, ay sagot ng ating Papa Dins TV. Alright? Para tuluyan ng bumalik yung dati. Ngayon nga, di ba, nakaganyan na siya. Mapapansin nyo yung mga pananalita niya. Hindi na, napakalaki ng improvement. Maganda na yung response niya. Po. At ayun, mga kapapi, magpapaalam lang po ako kay Doc kung pwede mag-vlog doon. Siyempre, pangit naman kung pagpasok mo dyan, nakarekta camera ka. Diba? Ano ba? Kumbaga courtesy. Yun ang pinakamahalaga sa atin. Diba? Ayun, balikan ko kayo, mga kapapi. No? Alright. Alright? Ito po, Doc. Kumusta? Ay! Afternoon po. Kumusta kayo? Kumusta kayo? Kumusta kayo, Doc? Ayun, Doc. Kwento mo, Doc, ano nangyari?
Kunyari, Kayla, nainom ba yung gamot mo? Eh, wala eh. Nawala? Mhm. Ano nawala? Paano nawala? Nawala sa bag ko. Nawala, na-misplace mo? Mm. So paano yan? Hanggang kailan ka uminom ng gamot? Isang araw lang po. Isang araw lang. Opo, Dok. So, kamusta yung epekto sa'yo ng gamot? Kasi kung isang araw lang yan, medyo hindi pa natin makikita lahat yung effect ng gamot. So, sa tingin mo, ano yung naging epekto sa'yo nung first day mo na ininom mo? Paano mo ininom? Tama ba yung pag-inom mo? Sino gumabay sa'yo na uminom ng gamot? Sila din. Si Ezekiel. Opo. Ako po, Dok. Nung bago po ako umalis, Dok, sinecure ko po na makainom siya ng gamot nung nahatid namin. Oh. Niya nga lang, nung pag-alis daw po namin, sabi ni nanay, umalis daw siya. Bumalik siya dun sa ilog. Tapos, dala niya yung gamot niya. Pumunta po siya sa ilog. Ilog? Yung ilog po kasi dun sa tirahan nila. Ilog. Malapit sa ilog. Opo. At lagi siya nangangalakal po dun, Dok. Pagka wala siyang magawa sa bahay nila. Kaya ngayon, nakapag-decide po kami na mag-stay muna siya sa amin kahit 1 month. Saan? Sa bahay niyo? Opo. Good. So, kasama niyo ngayon, umuwi si Kayla sa bahay niyo? Opo. Okay. Maganda yun. Maganda. Para may kasama siya. Opo. Tapos, so, nawala sa ilog. Opo. Tapos, Pati yung reseta po, Dok, kasama daw doon. bakit? Dala-dala niya lahat? Binigay ba sa'yo ni nanay? Hindi, nasa akin. Sa kanya. Nasa bulsa mo. Baka siguro nahulog. Kaya Okay. nung pagkahugot mo siguro ng something, nawala yung reseta mo. Nawala, hindi mo natuloy na inom yung gamot mo. Pero sabi mo, nakainom ka na isang araw lang. Sabi mo? Opo, Dok. Ano kamusta epekto ng gamot? Isang araw? Nakatulog ka ba? Oo. Sige, paano mo ininom? Natatandaan mo ka ba kung paano mo siya ininom? Ilang tabletas ba ininom mo? Kalahati pa siya, buo? Paano mo ininom? Kasi alam ko, natatandaan ko, sinabi ko kay nanay mo yan kung paano mo siya papainumin. So I expect na gagayad ka ni mami mo during those times. Paano mo siya ininom? Yung 3 pong piraso na yung pinagsabay-sabay. 3 piraso. Yung 3 piraso ba ay buong piraso mo ba siya ininom o hinati-hati mo pa? Hinati-hati pa. Very good. Paano mo hinati? Pinutulong sa gitna. Okay. Yung isa. Yung dalawa naman, tig isang piraso. So, yung isa, hinati mo. Yung dalawa, isang piraso. Mali. Kasi yung 2 piraso na iniinom mo, kalahati lang yun. So sabi mo sa akin, lahat ng tabletas mo, ininom mo tableta. Yung 2 tabletas na sinasabi mo, isang tabletas mo ininom. Ibig sabihin no, hindi mo nasunod yung tamang procedure ng pag-inom ng gamot. Kasi nandoon, yung isa mong gamot, hahatiin mo sa umaga, 1/4 lang. Yung sa gabi, 1/2. Yung 2 mong gamot, isang tableta siya, hatiin mo na naman siya ulit. So, wag sa gitna, tama. So, 1/2. Okay? Isa mong gamot, isa namang gamot, 1/2 din. Okay? Yung 2 gamot na yun ay para sa iyong anxiety at depression. Yung gamot mo na pangatlo, na hinahati rin, para yun sa tulog mo. So, pag ininom mo lahat yun, talagang bagsak ka talaga the next day. Bumagsak ka ba the next day? Sakit ba ulo mo? Uminom ka? Hindi po eh. Okay, so wala ka naman naramdaman na pagsakit ng ulo. Kasi usually, Ezekiel, no? Pag nakainom pa kasi ng ganon, kasi nasisimula pa na siyang uminom ng gamot. So kailangan, kung ano yung nandun sa reseta, talagang kailangan mo talaga siyang sundin. Kasi itong gamot na ito, Kayla, no? Kailangan may supervision sa'yo. Alam ko naman na kaya mo siya inumin. Pero yun nga, may tendency na magkamali ka. Kaya kailangan, at least 2 kayo na nakakaalam na ininom mo. Okay? Kasi isa mong gamot, yung gamot mo na yan, hindi yan ordinaryong gamot. Tinan mo, hindi ordinaryong gamot yan. Yung gamot na yan, medyo, talagang kailangan talaga na supervision. Hindi siya yung parang mga paracetamol, Neosep, ganyan na bibili mo lang talaga yan sa tindahan o kaya sa drugstore, even without
no prescription, you can actually buy. Opo. Pero itong gamot mo na to, talagang kailangan talaga ng espesyalista at kailangan talaga ng reseta bago ka makabili ng gamot. Opo. Kumbaga kung tawagin nga daw po dun sa mercury drug, ano daw po? Controlled drug. Oo, tama. Controlled medicine yan. Controlled medicine. So, kailangan talaga siyang, talagang nasa supervision talaga siya. Oo. Kanya nga lang po, Dok, ang nangyari kasi nun parang ayaw niya ibigay yung gamot. Gusto niya siya daw mag-ahawak. O, kaya naman ni Kyla yun. So nga lang, syempre, kailangan din, may supervision. Kaya pinaano pa si nanay nun, inausap ko siya na kailangan, ito gagawin mo kay Kyla, painom mo ito, kung 1 half, 1 half. Kung 1/4, 1/4. Pero kung 1 tablet, ang ininom niya, ibig sabihin, hindi nasunod. Bagay kasi nung interview ni nanay tsaka ni Kyla po, wala po ako nun eh. Diba? Oo nga, si Kyla, si nanay kasi yung, maganda, okay naman kausap si nanay eh. Pero siguro, hindi siguro nasunod. Opo, ano rin kasi, medyo malabo na rin yung mata daw. Siguro ako na lang po ang mag-supervise sa kanya. Pero napansin ko si Kyla kanina, mukhang masaya na siya. Katulad nung hindi ko parang nung nakita ko siya nung mga nakarang araw. Masaya ka na ba? Ano po siya, Dok? Kailan pa siya tumitira sa inyo? Ngayon lang? Kailan ba yun? Mag-isang linggo na ba? Mag-isang linggo na po. Actually maganda yun, kapunyari. Kasi nakwento sa akin nila Kyla, sa nanay niya. Opo. Na yung tinitirahan nila, walang ilaw. Opo. Siguro, ang usually na ginagawa talaga ni Kyla doon, medyo nabuboard din siya, no? Wala masyadong activities. Baka siguro masaya siya sa inyo, kaya medyo lively na siya nung nakita ko siya sa labas kanina. Opo. Mas maganda na yung kanyang aura. Pero ganun pa man, kailangan pa rin talaga niyang, aside from those external help coming from you sa environment niya. Internally, kailangan din pa rin makainom siya ng gamot. Kasi may mga gamot tayo na inaayos niya yung hormones sa katawan, especially sa mind. May mga happy hormones tayo, may mga bad hormones tayo sa mind. Kapag naayos naman unti-unti yun, mapapansin na naka-uplift yung pakiramdam ng pasyente. No? Mas productive siya, mas mainam. Okay. Ano nga po, Dok, nagwawalis-walis na siya eh. Dati hindi niya ginagawa. Hindi nagpupusa na. At minsan, Dok, nakwento niya sa akin, parang nakakaramdam siya ng pusa daw po tumutuloy yung luha niya. Umuluha? Opo. Bakit pa pusa tumutuloy yung luha mo? Sabi mo sa akin, Dok. Kagaya niyan, Dok, makikita mo sa mata po niya. Anong luha? Baka may iniisip siya. Anong iniisip mo, Kyla? Wala naman. Pero kumusta yung tulog mo ngayon, Kyla? Kasi sabi mo na wala mo yung gamot. Ganun uli, hindi uli makatulog. Okay, sa isang araw, ilang oras ka matulog? Ganun pa rin, hindi ako nakatulog. Babigay ka ng numero, ilang oras ka matulog? Matatlo lang. 3 oras. 3 oras. So, masyado mababa yan, no? Hindi mo pa, isang REM pa lang na-achieve mo dyan. Pero tayo sa tinatawag na rapid eye movement, no? Yung REM na yan, usually na-develop yan in 2 hours. So, ibig sabihin, nandun ka pa lang sa kalagitnaan ng sleep mo. Kulang pa yun. Kulang pa. So, usually kasi ang tulog ng isang tao, usually adult, no? Maabot natin 7 to 8 hours of sleep per day. Yung less than that specific hours, yung pasyente kasi pwedeng mag-trigger ng anxiousness. Pwede pagmula ng depression yun. Pag wala talagang walang tamang tulog. Kailangan talaga is 7 to 8 hours of sleep per day ang kailangan. Magiging productive ka, kaso nga ng problem, parang unwantedly, parang makakaramdam ka ng parang malulungkot ka agad. Pero di mo alam bakit ka nalulungkot. Okay? Kasi nagkakaroon kasi tayo ng imbalances sa hormones sa brain. Meron kasi tayo mga hormones sa brain na nakokontrol ng pagtulog. At the same time, yung regenerations din ng mga cells. Naayos yan by means of good sleep. Hindi ibig sabihin kung natulog ka lang, nakatulog ako gano'n. So hindi ibig sabihin na okay ka na agad. Ang
kailangan kasi natin is quality sleep. Opo. Okay na yung mababa yung tulog mo. Pwede mga 4 or 6 hours of continuous sleep compared dun sa sleep ng 10 oras pero staggered. Putol-putol po, no? Putol-putol yun. Okay? Mas mainam na yung continuous yung sleep mo versus staggered sleep. Oh. Pero kay Kayla kasi mababa talaga yung sleep niya. Oh. Okay? So yun ang usually na nangyayari. Ano bang usually na ginagawa mo ngayon, Kayla? Anyway. Aside from nagwawalis ka, sabi ni Ezekiel, Papa Dins. Opo. Ikaw ay nagwawalis, mga ganyan. Ano pa yung mga usually na mga pinagkakabalahan mo? Ganun lang po eh. Nangangalakal ka pa ba ulit? Tapi kasi ni Papa Dins, nangangalakal ka. Opo. Yung mga usually na pinagkakabalahan mo sa pang-araw-araw. Hindi na po ako nauwi sa amin eh. Ha? Hindi na ako nauwi sa amin. Di ka na umuwi sa inyo? Opo. Bakit? Bakit di ka na nauwi? Sa kanila. Mas nag-enjoy ka sa kanila. Matulog sa mga gawain bahay. Oh, maganda 'yon, no? At least meron kang nagagawa, no? Okay 'yon, ha, yung mga activities mo, no? Aside from pagtulog ng nasa tamang oras, kailangan meron ka rin mga physical activities sa bahay, no? Tama yung ginagawa mo, nagwawalis ka, no? Nagluluto ka, no? Tapos gumagawa ka ng mga gawaing bahay, no? Maganda yung mga usually na mga ginagawa mo ngayon. Opo. Okay? May mga naiisip ka pa ba na something? May mga gumugulo ba sa isip mo ngayon? O mga kailangan natin siyang kailangan mo siyang ilabas? Meron ka ba bang mga gumugulo sa isip mo? Wala na eh. Yung mga parang bumubulong sa'yo, meron ka ba parang bumubulong sa'yo? May mga narinig ka ba parang bumubulong? Wala. Wala naman. Wala Baka naman. mamaya nahihiya ka lang. Kasi kailangan very honest ka. Kasi Oo, syempre, kailangan honest ka dyan para... Ayos natin yung... Kasi depende ako sa sasabihin mo. Kung ano yung... Kasi ikaw yung sarili mo yan eh. Diba? Ikaw ang nakakaalam kung meron ka ba naririnig or something. Meron Ano ba? ba yung mga gumugulo sa isip mo? Meron ba? Na. Na bumubulong sa isip mo? Wala kaya. Okay, very good. So kung wala naman, more likely yung nararamdaman mo is yung pag-iisip mo before, right? Mga previous trauma mo before. Okay? Wala ka ba mga ininom na gamot ngayon? Wala po, Dok. Sige. Okay. Sige, tingnan ko muna yung blood pressures mo. Sige so wala po. ka na sasabihin. So aside from that, wala ka na bang mga wala ka bang masyadong nararamdaman? Sumasakit ba ulo mo, dibdib, tiyan? Ano ba yung mga usually na nararamdaman mo? Sumasakit yung ulo ko, hindi ako matulog. Talaga sasakit talaga ang ulo mo pag hindi ka natulog. Kahit sino naman, pag walang tulog talaga sasakit ang ulo. Kaya gusto kong malaman, ano yung naging epekto sa iyo ng gamot? Kung nakakatulog ka sa gamot, very good, maganda yung epekto nun. Pero isang araw mo pa lang siya nainom eh. So kailangan pa rin natin talaga siyang bantayan throughout the course. Opo. Okay? May tatanong po ako. Ano po ba yung ingredients ng pampatulog na nire-reseta niyo po? Ingredients. Yun yung kitayapin. Hindi yung pinuputol. Pinuputol. Dalawa yung tatlo yung pinuputol doon. Ano yung sa tatlo yun? Yung pampatulog. Yung kitayapin nga yun. Yun ba yun? Oo. Bakit? Ano napansin mo doon? Hindi po ba yun yung melatonin na mga... Melatonin? Hindi melatonin yun. Binibili sa mga pharmacy, mercury drug, yung mga food supplement. Hindi food supplement yun. Hindi po. Talaga medicine talaga yun. Kasi pag sinabi mo food supplement, no approved therapeutic claims. So kung tinagalog mo yun, hindi nakakagamot, hindi nakakagaling. Parang lang siya, yung minentain niya yung laman sa pagkaganon. Ano yan? Minentain niya yung laman na walang nananalaytay. Hindi yung gamot na Hindi. Actually, yung mga gamot mo, pang-ayos yan ng yung para maalis yung anxiousness mo. At the same time, yung mga depressive symptoms mo. Kaya mapapansin mo, Kayla,
minsan nakatingin ka lang sa malayo. Papansin mo ba yun? Minsan naka-ano ka lang, parang naka-steady ka lang. Papansin mo ba yun? Parang may iniisip ka na malalim. Nag-iisip ka ng malalim. Ako po, Dok, napapansin ko yun, Dok. Sa kanya. Isa sa mga ano yun, depressive symptoms yun. Tapos minsan, Dok, nakatingin siya sa malayo, tapos nakangiti. Ganun. Minsan naman nakasimangot. So yun. So yun yung mga sinasabi, yun yung inaayos natin sa pagbibigay sa iyo ng mga gamot. No? Okay? Kasi pagka papabayaan natin yan, pwede mag-progress siya to a more serious problem. Mas malalang problema. Oo, mas malala yung nagiging problema mo pag hindi natin naayusin yan. Sa kailangan talaga, well, aside from nagkakaroon ka ng mga physical activities, yung mga exercises, yung pagiging busy mo sa bahay. Opo. Minsan nga po, Dok, uma-acting sila eh. Yung mga ganon. Parang acting. May mga vlog po na ganon si Papa. Parang vlog. Opo. Vlog. Kasi sabi niya sa amin, gusto daw niya maging vlogger. Parang hinaano namin yung utak niya, yung isip niya na ganito yung mga ginagawa. Yan. Ayun, okay lang po ba yun, Dok? Mga ganun. Well, okay lang naman. Kung wala namang kung magiging beneficial naman para kay Kyle, magiging okay yung kanyang pang-araw-araw na pamumuhay, mas magkakanda yung makakatulong kay Kyle yun. Opo. Okay, sa iyo, Kayla, sige, at least nagiging busy ka kasi importante, kailangan may mga ginagawa ka para di makakalimutan mo yung mga usually na stagnant yung iniisip mo. Kailangan active ka lagi. Kaya nga sabi ko nga sa'yo, aside from nag-exercise ka, kailangan mo pa rin gawin yung mga gawain bahay, making yourself busy. Kailangan nagiging busy ka everyday. At the same time, kakain ka lagi ng sustansyang pagkain, fruits and vegetables, with at least 8 to 10 glasses of water per day. Yun, Dok. Wala din uminom ng tubig para ma-hydrate ka. Opo. Ma-digest natin yung mga usually na kinakain natin. At the same time, syempre, baka nare-replenish yung natin, nare-replenish yung ating katawan. Nalilinis. Nawawala yung mga waste products mo. Tinatanggal ng water, kidney. Diba? Tinatanggal niya, papalis. From Tapos, Dok, parang napansin namin yun nga, parang lumaki yung tiyan niya. Hindi na rin yung nakaraan napansin ko. Kaya tatanong ko kay nanay kung siya ba ay buntis o hindi Opo, pero nag-conduct po kami ng PT. At negative naman po yung lumabas. Negative. Opo. Ipa-ultrasound natin, titingnan natin. Titingnan ko kasi dyan din ako concerned nung nakaraan kasi lumalaki yung tiyan niya So tinitingnan ko, marami kasing pwedeng cause niyan. Opo. Number 1, baka buntis. Okay. Tinatanong ko, kailan siya nag-mens. May mens ka ba ngayon? Meron daw po, Dok. Okay. Number 2, pwedeng cause siya ng parasites. Baka naman may nakain. Okay, di natin alam. Baka may nakain. Nalagyan ng mga parasito. Number 3, baka naman may problema sa OB. Baka may matatawag na, kasi tayo tinatawag na myoma uterine. Yung mga myoma, pwede rin mag-cause ng ganyang kalaking tiyan. Pwede silang magkaroon ng excessive bleeding. Okay, pagsakit ng tiyan during the menstrual cycle. O pwede yun. Meron ka bang ganun mga sintomas na pag ikaw ay malapit ka na, pag dinadagdag ka na, napakalakas ng daloy ng regla mo o kaya masakit ang tiyan? Ganun yung nararamdaman mo ngayon? Kailan pa? Kailan pa nararamdaman yan? Ngayon wala na, paubos na yun. May regla ka ba ngayon? So may mens ka. Nakasakit ba yung tiyan mo? Hindi na, wala na. Tatlong araw lang ako. Pero nung bago... Kailan ka pa nagme-mens? Tatlong araw na po. Tatlong araw na. Kailan kayo nagpa-PT? Before po nung nagkaroon siya, sir. So before na magkaroon siya. So di niyo pa alam. Kasi ngayon pa, pipiti kayo ngayon, may mens na siya. Pwede natin pagawa niyan, si Kayla, ng full abdominal ultrasound. Okay, para makita natin. Kasi sa full abdominal ultrasound, makahagip na rin yung uterus doon.
Baka naman may makitang YouTube, baka may problema, baka may bukol kasi. Ba't ka Nakakatawa. Bakit? Yung mga yun kasi, baka meron ganun, no? Sa abdomen. Sa tiyan. Ibig sabihin ng abdomen sa tiyan. Sa tiyan yun. Okay? Kasi may nag-comment din, Dok. May mga, sabi nila parang tumaba lang siya kasi nga kumakain siya sa amin. May mga ganun. May iba naman po maganda raw yung ultrasound daw po. Oo, hindi yun. Usually kasi pag pag ganyan kasi usually natin, mabilis, mukhang matagal na kasi, no? Hindi lang ngayon yan eh. Kasi nakita ko na last meeting yan eh. Po. Kaya naging curious din ako sa tiyan niya. Po. Pero ngayon, mapagawa na lang tayo ng ultrasound. Opo. Bigyan ko kayo ng request mamaya. Magbigay tayo ng full abdominal ultrasound. Opo. Para makita natin ano talaga yung laman ng tiyan mo. Kung negative, wala namang problem, o di very good. Opo. Wala tayong kailangan lalahanin. Baka talagang taba lang talaga sa tiyan mo yan. Pero kung may makita tayong problema sa tiyan mo, no? Doon natin siya magkakaroon tayo ng intervention. Ibig sabihin, kung kailangan man yan i-refer sa specialista pang isa, i-refer natin. Para number 1, baka operahan. Okay, number 2, baka naman katulad na sinabi ko sa inyo kanina, baka may parasite, kailangan natin purgahin. So, kailangan muna natin makita kung ano talaga yung meron sa tiyan mo. Okay? Magbibigay tayo ng request para maayos natin kung ano man yun nandiyan sa tiyan mo. Okay? Tsaka para malaman din, para panatag din po tayo, no, Dok? Kung ano man yung meron dyan, kung normal ba o hindi. Kasi nung first meet po namin ni Kayla, maliit pa po yung tiyan niya. Maliit pa? Opo, sa sobrang payat po niya noon. Ngayon, medyo lumalaki ba? Lumalaki na. Lalo ba lumaki ngayon? Opo. Tsaka iba po yung laki ng tiyan niya, parang patulis ba? sige. So ngayon, ano natin yung tiyan niya? I-measure natin yung tiyan niya. Okay? Magkano tayo mag-conduct tayo ng abdominal circumference. Measure din natin. Kada punta nyo dito, mini-measure natin yung tiyan niya. Tingnan lang natin. Monitor natin, no? Habang wala pa tayong resulta ng nyo? Ultrasound. Once na lumabas na yung ultrasound nyo, balik kayo ulit. Tingnan natin kung ano yung magiging, talaga yung niya. Yung inyong problem. Ngayon, pag may nakita tayo, kailangan pa siya operahan, i-refer ko kayo sa OB-GYN. Kailangan ba siyang intervene, magbibigay tayo ng mga pampapurga. Pwede, magbibigay ako ng pampapurga. So makita natin yan. Tapos, Dok, tingnan natin din, baka lumalaki rin yung liver niya. Meron din kasi mga parasite na pumupunta sa liver. Kasi Dok, schistosomiasis. Ang ginagawa po kasi niya, nalagi siya naliligo dun sa ilog. Yung ilog po na, hindi naman siya pagano, pero may mga daanan po kasi ng mga waste ng baboy. Mga baboyan po dun. Baboy? May mga kulungan po ng mga baboy dun sa gilid. So, mas mainam talaga makita yan. So, magre-request din ako ng fecalysis. Okay? Yung sa dumi. Okay? Kukuha ka lang ng konting kapiraso at isasabit natin sa laboratorio. Makita natin ano talaga yung nasa loob ng tiyan mo. Okay? Nagpagawa na ba tayo sa kanya ng mga blood test? Wala pa po, Dok. Sige, request ako na rin kayo from that para at least kayo paano. Makita na rin natin siya as a whole. Sabay na rin po. Okay? Sabay na rin natin yung niya, yung iba niyang problem. Pero yun nga, katulad nung nasabi sa inyo kanina, yung gamot niya, kailangan niya pa rin inumin. Okay lang po yun, Dok, sabay yung sa mental health. Kahit ganito na lang gagawin natin. Yung gamot niya na binibigay ko sa mental health, iinumin mo na lang sa gabi, sabay-sabay na lang lahat yun. Para hindi mo siya makakaligtaan. Okay, sa umaga, huwag ka na lang iinom. Kasi i-modify ko na lang kung paano natin siya ibibigay mamaya. So mag-iinom siya ng gamot sa gabi na lang para continuous yung gamutan. No? Kasi minsan lalo na pag wala sa bahay, no? Kasi nakakalimutan yung inom ng gamot. No? Modify na lang natin, lahat ng gamot may inom natin sa gabi. No? So iyan na lang natin.
i-modify natin. May mga mangilan-ngilan na side effect yung gamot. Katulad na sinabi ko sa inyo kanina. Nung nakaraan, di ba? Kay mami mo, nanay mo, di ba? Yung pakiramdam na ikaw inaantok. Kaya ako siya binibigay sa gabi. Oh, sa gabi ko siya binibigay dahil yung gamot na nakakaantok yun. Okay? Meron din siyang side effect na minsan ay medyo mabigat ang ulo. Pero during the first 2 days lang yun ang gamutan. Opo. After no, nawawala na siya. Unti-unti na nawawala kasi nag-adapt na yung katawan mo sa gamot. After that, tuloy-tuloy na siya. Basta importante, number 1, kailangan mo pa rin kailangan mo mag-stick sa gamot. No? Ibig sabihin, kailangan, kung gusto mo talagang gumaling, inom ka ng gamot, at the same time, yung psychotherapy na ginagawa nila, Ezekiel, napapadin sa'yo, no? Yung nasa bahay ka, nagwawalis ka, naglilinis ka, sama-sama kayo doon, no? Maganda yun, no? At least kahit paano, yung gamutan ay mas mapapabilis. Opo. Kasi itong gamot na binibigay natin, suporta lang to eh. Opo. This is just 40% of your recovery. The other 60%, yung 60%, magagaling pa rin sa'yo yan as environment. Sa environment, sa'yo. Kasi Doc, may mga instance na may hirap siya painumin ng gamot. Kailangan mo inom. Kasi sayang din yung 40% na yun eh. Yung 60%, meron. Yung 60% ka kung talagang decided ka talaga na gumaling, nagagawa mo yung mga yung pagiging busy mo, making yourself busy, maging tama yung mga usually na ginagawa mo sa bahay, no? Malaki ng porsyento yun para gumaling ka. Dadagdagan mo pa ito ng gamot para mas mapapabilis pa yung paggaling mo. Naintindihan mo ba? Mas mabilis yun paggaling mo, no? Dalawa yung ginagawa natin, psychotherapy, yung sa environment mo, psychoeducation yan. Opo. Plus yung pharmacotherapy, yung iniinom mong gamot. Yan. Mas mapapabilis yung paggaling mo. Okay? Sige, tingnan ko muna yung BP mo bago kita bigyan ng isang gamot. Sige po, Doc. Naintindihan mo ba sinabi ni Doc? Kailangan iinamin, ha? Baka mamaya mahirapan si Papa Dennis magpainom. Hindi naman. Ha? Hindi naman. So, kailangan, dapat, sabihin mo kung paano pa yung nararamdaman mo. Baka inom palagi na sa ha? Ganda naman yung BP mo. 110/80. 110 normal po. Okay. Malalim. Okay, isa pa. Isa pa. Isa pa. Okay, very good. Sige, tayo nga kayo na. Sige, tayo ka. Okay, gusto ko extend mo yung kamay mo, ganyan. Okay, extend mo lang. Okay, very good. Isa pa. Yan. Dikit. Very good. Yan. Okay, very good. Okay, upo. Upo. Yan pa. Okay, wala. Ayan yung manas. Sige. Ito yung chan mo. Malaki nga. Sige, tingnan natin. Tiga ka dito, Kayla. Malaki po, ano, Dok? Sige. Okay. Kung gusto ko, i-fold ko na konti. Fold. Fold. Okay. Fold mo. Fold. Yan. Ganyan. Tingnan natin na. Tingnan ang tiyan. Turo mo, saan mo masakit? May masakit ba sa tiyan mo ngayon? Wala ano eh. Naman. Ito, may masakit ba? Wala. Ito. Wala. Ha? Ito. Wala din. Ito. Wala. Ha?
Patayin pa na. Oh, narinig ko ba yun? Sige. Pa-ultrasound natin to. Okay? Opo, Dok. Okay, nakita na ba yung heart niya before? Nakita na ba yung heart niya? Hindi pa po. Sige, natin. Ipa-ECG ko sa clinic. Okay lang dito, pa-ECG natin. Opo. Sige, Kayla. Sige. Dali, tatawagin ko lang yung sekretary ko. Sige po, Dok. Wala kang nararamdaman? Sakit sa tiyan mo? Wala. Magsasabi ka ng totoo, ha? Mamaya nahihiya ka lang. Sabihin mo yung totoo para alam natin kung ano yung gagawin natin. No? Ha? Baka mamaya, hindi mo sinasabi dahil nahihiya ka lang. Sige, hintayin mo lang yung sekretary namin. Nga po. Sarap na nahiga mo dyan, ha? Ha? Saan po ba yung si Jude, Doc? Dito na? Ito lang din, para hindi na siya alis. Nga po. Tapos, Doc, baka po may magtanong saan yung inyong clinic at ano pong ino-offer dito sa inyong clinic ay na... Dito sa clinic namin, ito kasi clinic namin dito sa Fairview dito. Opo. No? Kompleto naman lahat dito, multi-specialty clinic. No? Meron kami dito sa mental health, sa internal medicine, sa cardio, sa pulmonology. Meron dito kami itong OB-GYN, pediatrics, mga pedya, pambata, ENT, tapos yung ophthalmology. Opo. So, kompleto naman sa clinic. So, magpapaset lang kayo ng appointment sa secretary namin Opo. para makita natin kung ano yung mga available slots. No? At the same time, pwede nyo rin akong puntahan sa kabila kong clinic. Opo. Sa may Fedel Mundo Medical Center, sa may Banawe. So, kung yung mga pasyente ko doon na galing sa kabila, from the south, doon sila pumunta. From the north, dito naman sa Fairview. Ayun na naman ang grabe yung mga gustong pa-consult malapit dito sa Fairview o kaya naman sa mga Bulacan. Yan. Pwede po kayong bumisita dito kay Doc at napakabait at napaka-accommodating na yung bati. Yung ECG, Doc, doon po yan sa puso. Oo. Kasi ano na siya, 39 years old na siya. Opo. So meron na rin siya mga risk factors na magkaroon ng mga cardiovascular problems. So bago magbigay ng mga ganitong gamot, kailangan ma-check natin yung heart niya. Opo. Kung okay siya, kung fit ba siya. No? Kasi may mga gamot, especially itong mga special medicine na itong mga to, no? Nakukok sila ng arrhythmia. Ano po yung arrhythmia? Well, yun yung parang irregularity sa puso. No? Opo. So bago magbigay ng gamot, dapat okay yung kanyang rhythm ng heart, yung kanyang yung rhythm ng puso niya. Opo. No, yung mga bawat galaw ng puso niya. At the same time, syempre dapat okay din ng mga blood pressures, kasi may mga gamot na nakakababa naman ng mga BP, blood pressures. So kaya usually check din natin yung heart niya. Opo. So aside from her mind, kahit paano, makita rin natin yung heart, baseline yung heart niya. Opo. So magkaroon tayo ng initial assessment sa heart. Opo. Although yun nga, maganda naman yung kanyang kailangan pa rin natin makita by means of diagnostics. Opo. Ito na yung pinakamadaling gawin, yung ECG. Opo. Electrocardiogram. Karoon tayo ng baseline assessment sa kanyang puso. Sige po. So yung mga papi, habang ni-ECG si Kayla, balikan ko po kayo. No? At medyo mahaba yung video para mamaya kung ano yung resulta. Sabihin ko sa inyo mga papi, update ko po kayo. Ngayon siya. Sige, diretso lang tayo. So yung mga kapapi, tapos ng ECG si Kayla. Nagre-reseta na po ang ating Doc Manuel. Sige, yung ECG naman ni Kayla, actually na-review ko na siya kanina. Opo. Actually maganda naman yung kanyang ECG, no? Wala naman, di naman malaki yung left ventricle niya, di naman malaki yung left atrium niya. Opo. Yung mga non-specific STA changes lang naman. Wala namang ST and ST depression or ST elevation.
So maganda yung heart niya in the first place. So maganda yung puso niya ngayon. Magbigay tayo ng gamot sa kanya. Okay, series ng gamot niya. At the same time, katulad nga sinabi ko kay Kayla kanina, kailangan talagang tutulungan niya rin yung sarili niya na gumaling. No? Ibig sabihin, kapag ito yung oras ng pag-inom mo, talagang iinom ka talaga ng gamot. No? Dapat everyday mo siya lagi inumin. Aside from sa ginagawa mo sa pang-araw na ginagawa mo, exercise, mga gawaing bahay, pagkain ng mga sustansyang pagkain, pag-inom ng tubig. Importante yun. At least 8 to 10 glasses per day. Okay? Maganda naman yung heart mo eh. No? So, hindi ka naman doon, ba't ayaw ba uminom na tubig? Kasi sabi ni Papa Dave kayo, hindi ka daw uminom ng tubig. Kunti lang doon. Kailangan uminom pa rin ng maraming tubig. Okay? Tsaka, importante yung dapat maganda yung nasa environment mo. Mas ma-uplift yung conditions mo. Lagi siya may kausap. Kasi nalulungkot ka, kaya nagkakaroon ka ng kanyang unusual behavior. Pero Dok, pagka nandito siya Dok, laging nakangiti siya Dok. Saan? Okay ba siya? Okay. Yan. Mapansin ko rin si Kayla ngayon, lalong gumaganda. Lalong gumaganda. Nag-aayos na si Kayla eh. Sabi ko nga sa kanya, lagi maliligo everyday. Kasi pag naliligo ka everyday, syempre yung pakiramdam mo, yung positive view for the day, no? Gumaganda. Tsaka yung skin, no? Skin, sumunod na yung skin. Basta importante yung ligo. Especially in the morning, para throughout the day, on the go ka na. Okay? Yun na. So far yun lang naman. Magbibigay tayo ng request para sa iyo, sa Kayla, no? Para on your next meeting, sa susunod na follow-up mo sa akin, makita natin yung iba mong mga parameters, so mga reseta mo, yung mga laboratories. Kasi yung kailangan kitang i-refer sa ibang specialist, i-refer kita para dyan. Pero kung kaya naman natin, okay na yun. Bibigyan na lang tayo ng gamot dyan. Para kayo paano, makatipid na rin kayo. Paano? Pero kung kailangan talaga ng mga surgical intervention, i-refer ko kayo sa designated na na doktor. Kaya ako na lang din ang magre-refer para sa inyo. Okay? Okay ka lang? Ayan, yung mga gamot, iinumin mo. Ayan. So yung mga gamot, importante yun. Tinutulungan ko nila ng Papa Teams. Tsaka yung mga nasa environment mo, napaka-supportive nila. Ang gagawin mo na lang, Kayla, iinumin mo na lang yung gamot. Yun na yun. Ako nang bahala. Tapos the rest, si Papa Teams ang bahala. So lahat ng gamot niya, okay? Ikaw na lang, si Kiel ang magpapainom, ha? Tapos kasi sino yung alternative na papalit sa'yo. Siya yung parang mag-a-assist para kay Kayla. Para bumalik natin dun sa bahay ninyo. Ibang Kayla na. Mas mainam na. Mas maganda na yung Kayla na makita nila doon. Kasi mabilis naman yan eh. Mabilis naman siya. Basta susunod lang yung pag-inom ng gamot. Okay? Iniisip ko nga po ito kung tuturukan ba siya eh. Hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon. Para saan po ba yung mga turok Dok? Yung mga iniinom, yung mga tinuturok, yung mga flupinazine, usually sa mga yun eh, may mga psychosis. Ano po yung psychosis? Yung mga nagkakaroon ng mga violent hallucinations. Yung nawawala sila sa reality. May mga naririnig. Ayaw uminom ng gamot. Usually wala na talagang choice kundi bigyan ng ganong gamot. No? Yung mga flupinazine. Pagka ayaw uminom ng gamot, turok ang katapat Dok. Kailangan iinumin pala yan Dok, no? Kailangan talaga uminom. Kasi importante yun eh. Inumin na. Tutulungan mo rin yung sarili mo. Hindi lang ako.
Hindi lang kami, Dok. Kailangan ikaw rin. Nagkaroon ka ng bahagi para makarecover. Ayan. No? Kasi kung kami, bibili kami ng gamot, aalamin namin ano sakit mo. Kung hindi mo naman i-apply sa sarili mo, wala. Diba? Importante yun, pagsulog ng pag-inom ng gamot. Kasi, paano ka gagaling? Nandiyan na yung gamot mo pero hindi mo lang siya iinumin. No po. Hindi ka rin gagaling. Sayang lang. Kailangan makitiwala ka sa amin. Ayan. So, ito na yung gagawin natin. Ngayon, magre-request tayo kay Kayla. No? Para tayo sa kanya, CBC, SGP, CBC para sa kanyang dugo. SGPT sa kanyang liver, creatinine sa kidneys niya, picalysis kasi gusto natin makita kung may parasito siya sa loob ng katawan niya. Urinalysis kasi gusto natin makita yung ihi niya kung malinis. Mapapa-whole abdominal ultrasound na rin tayo para makita natin kung may ibang problem. Mahahagip na rin dyan yung uterus, level nito plus uterus. Para mahagip na rin sahan na lang. Pag hindi mahagip dyan, nagre-request ako ng sa kanya, transvaginal ultrasound. Pero tingnan natin sa ultrasound muna, mahagip. Tapos papatest ko rin siya for Hepa B, HBs antigen. Okay? Yan po ba yung may hepa-hepa ganun? Hepa B lang, yung pinaka-most common. HBs antigen. Parang madilaw yung mata niya. Tingnan natin sa pamamagitan ng bibigay ng gamot. Okay? Para makita rin natin yung iba niyang parameters. Okay? Saan po yan gagawin, Pwede siyang dali sa ospital o kaya sa mga diagnostic center. Pwede po yan. Maraming diagnostic center. Yan lang po ang ibibigay namin, Dok. Yan lang. Tapos, ito yung results ng ECG niya. Maganda naman. Sinus rhythm naman. Ito yung kanyang gamot, no? Tatlong copy. Ito yung tatlong copy. So instead na may 1/4 pa tayo, ano na lang, no? Ano na lang to? 1/2. Para sa umaga, magawa niya rin yung mga activities niya. 1/2 sa gabi para medyo kalmado siya. Okay, ganun din dito sa gamot na ito. Okay? 1/2 din. After niya mag-dinner, o kaya pwede na natin sabay bago siya matulog. Pero ideally, after siya dinner. Tapos yung kanyang huling gamot, yung para sa kanyang insomnia. Mag-take siya ng 1/2. Okay? So far, yun na lang muna ang tatlong gamot para hindi madaling makalimutan. Pag-inumin na lang nila sa gabi. So, bali daw kung pag-inom po ito, tatlong gamot po ito. So, 1/2 siya, isa sa umaga, isa sa gabi. Yung kalahati. 1/2, kalahati, at kalahati. So, lahat, kalahati. Sa ngayon lang yan, kasi obserbahan pa natin sa susunod ng mga linggo. Kalahati sa umaga, kalahati sa gabi. Hindi. Kalahati na lang sa gabi. Lahat po ito gabi? So, nakalagay dyan, 9 p.m. bedtime. Ito naman, 7 p.m. Ito naman, 9 p.m. din. Pwede kaya, Dok, sabay-sabay na ng 9 p.m.? Pwede naman, para hindi makalimutan. Pwede. Kasi baka mamaya mayroon ako ng 7, okay siya. Pag 9. Pwede. Wala tayong choice, kundi basta importante mabigay sa akin. Wala namang problem. So, kung isahan lang, pwede naman. Pero kung susunod niya sana yung pattern, okay rin. Pero kung yun talaga yung last choice natin, wala tayong ibang kundi. Sundin na lang natin yun. Pero tatry ko rin po, Dok, yung aking best. Tama. Basta kalahati lang yan, hindi yan 1/2. Pag kalahati lang. Okay? Pag kalahati lang. Kasi sensitive yung mga gamot na yan. Ito, Dok, ba't may card mo? Hindi, yan. Binibigay niyo yan sa butika. Matitira sa inyo isang reseta niya. Ilagay mo na lang dito. Bali, ang matitira po sa amin dyan, Dok, ito. Itong may terma nyo? Yan, tama. Ito, sa inyo ito. Patient chat. Ito, bibigay nyo sa reset. Bibigay nyo ito sa Mercury Drug. Yung tatlo. Yung dalawa, yung isa, mapupunta sa inyo yan. Okay? So far, yun na lang yung magagawa natin kay Kayla ngayon. Hopefully, mag-improve siya the next coming weeks, no? Tsaka makita natin kung ano talaga yung laman ng tiyan niya, yung importante. Okay? And Doc, meron lang po akong last question.
Ang matitira sa amin po, Dok, ito lang. Ito lang. Ito. Yan. Kasi kukunin ng butika yung original. Ang kukunin po niya ito. Hindi, sa inyo na yan. Bibigay sa inyo yan. Basta sila na lang bahala dyan sa butika. Bibigyan naman nila kayo ng kopya. Kasi nung bumili po ako, Dok, parang medyo nalito ako. Para pagka nagka-problema, yung sisetan din. Oo. Hindi, I mean, kasi nung bumili po ako ng gamot, parang ilan na lang yung copy na natira sa akin. Dalawa lang. Dalawang copy lang matitira sa inyo. Okay. Okay, yung ibang copy dyan kukunin nila. Okay. So, dalawang kopya lang yung matitira talaga sa iyo. Okay. Pero meron ka pa rin kopya. Kasi bibigyan yung provide ka pa rin ng pharmacy. Okay? Tapos ito, as soon as possible po ito, Dok. Ayan, kung makagawa siya ulit, mabalik kayo ulit pag meron na. Pag may result na po. Kailangan mag-fasting at least 8 hours. So, ibig sabihin hindi ka kakain. Kung ano, pagkain mo, tubig, pag magpapa-ultrasound ka na. Sila naman ang magbabahala dyan na mag-discuss sa inyo sa diagnostics. Okay? So, sa diagnostics doon, alam na nila yan. Okay? Sa may, usually sa may high precision, sa SG diagnostic, sa ACE diagnostic. Lahat po yan, meron naman sila doon. Mas importante mapagawa nyo na. Tapos balik na lang ka dito pag may resulta. Makita natin yung resulta ng kanyang mga test. Tapos yung dito po, kailan po kami babalik dito to? Ano kaya mag-follow up sa December 19? December 19. After 2 weeks. After 2 weeks, December 19 ha? Bago mag-Christmas. Kasi baka mag-long holiday na. Bago mag-Christmas. Ha? December 19 na lang. Para kahit bago matapos ng taon, may progreso po. Meron. Malaking gift para sa kanya yun. Kung naging maganda yung naging pakiramdam niya, nag-i-improve siya sa day-to-day life niya. Maganda yun. Malaking pa-Christmas sa'yo. So, syempre, tutulungan mo talaga sarili mo. Kayla, okay? Kasi kung depende ka lang sa gamot, mapapatagal lang yung paggaling. Pero kung depende ka sa kung gagamot ka, plus tutulungan mo rin yung sarili mo, mas mabilis yung magiging progreso para sa iyo, Kayla. Okay? May tanong ka pa? Sige, may katanungan ka pa ba, Kayla? Para kahit paano, bago umalis ka, maalam mo na lahat. Hindi ka na malilito. Okay, very good. Ito, lahat ito kalahati sa gabi bago ako matulog. Para maliwanag. No? Ayos na yun? Wala kang tanong? Wala na. Sigurado ka? Wala kang gustong sabihin kay Doc sa akin? Meron ba? Wala na. Ayan. Siguro magpasalamat ka kay Doc. Magpasalamat ka kay Doc kasi tinulungan din tayo. Di ba sa importante si Kayla gumaling? Okay na yan. Malaking regalo na yan. Kayla, okay? Matutuwa rin sila Papa Dins dyan. Pagka gumaling ka. Kaya tutulungan mo rin talaga ang sarili mo. Okay? Sige. So, kung wala na kayong natulungan, Kayla, okay? Ito na lang tayo, ha? Papa Dins, ano? Doc, thank you, Doc. Ingat kayo, ha? Maganda yung ginagawa mo, tinutulungan mo sila, Kayla. Paano, tuwa si Kayla, Nahawakan niya kasi ang kamay mo, Doc, Mas mag-i-improve yan kapag susunod na linggo. Basta tutuloy-tuloy yung pagsunod mo sa instructions. Okay? Tulungan mo siya Papa Dins sa mga gawain dito sa bahay. Day to day, ha? Ayan. Okay na siya. Gusto niya raw mag-artista, sabi niya kanina. Ayos, Sabi ko naman, dapat lagi kang maganda yung mo. Dapat lagi kang masaya. Para naman yung maganda yung exposures mo. Maganda yung napapanood sa'yo. Okay? Salamat po, Doc. Ingat kayo, ha? Pag may problem lang, sabihin nyo lang yung secretary namin. Kaya you can actually contact me sa personal number ko. Kaya you can actually contact the secretary. Okay? Thank you po, Doc. Okay lang. Ingat kayo. Sir, mga babi, magbabayad na lang po ako at balik ako po kayo. Ikaw, saan mo gusto kumain? Gusto kumain? Sa Pakdo. Pakdo! Jopa. Jollibee! Jollibee.
Ano? Baklo na lang. Alin ba masarap? Makdo? Magdo. Oo. Jollibee. Magdo. Jollibee. Jollibee siya Makdo. Oh. Ikaw, Kuya Jo, saan mo gusto kumain? Sabi rin niya. Ha? Sabi rin niya. Sabi rin niya. Saan? Ang bihira, parang magkakuntsaba kayong dalawa. Hindi. Makdo talaga ako. Ha? Makdo ka talaga. Oh. Saan niyo gusto kumain, Kuya Bogs? Hardware. Ikaw na bahala, Pops. Naalala mo ba saan tayo kumain nung kasama natin si nanay? Si nanay? Ah. Sa Boy Alfredo Lugawan. Alfredo Lugawan. Mangboy. Mangboy. Mangboy yun, Mangboy. Isang paknet. Huwag na, ano na lang tayo. Ano gusto mo? Dine in o take out? Po. Gusto ko ng ano eh. Dine in. Oo, doon tayo kakain. Sige, tapos bibili na rin tayo ng gamot mo, no? Oo nga. Kaya mga kapapi, tapos na kami dito magpa-check up. Nasa akin na yung mga reseta, nakapagbayad na rin tayo ng check up niya, tsaka yung ECG. Kaya salamat din dito kay Doc. Dahil napakabait, accommodating. Mabait ba si Doc? Ha? Mabait si Doc? Ano masasabi mo kay Doc? Nanonood po ba siya ngayon? Oo, nanonood yun. Subscriber natin si Doc. Thank you po Kuya Doc. Doc Vincent Manuel. Ay, grabe. Sa pag ano niyo po sa akin ngayon. Ano po ba tawag? Pag-check up. Ayun po. Check up po ng body. Check up po ng dugo ko. Kasi ano eh. Nalaman ko po yung ano eh. Yung result. At saka mabibili na po yung nawala pong ano. Gamot po. Thank you po. Salamat. Eh kay Papa Dins, may gusto ko sabihin? God bless po sa Kay sa akin, may gusto ko sabihin sa akin? ano? Totoo po ba? Ano daw po? Na gusto niya rin daw po magpa-vlog. Pa-vlog? Opo. Paano gusto magpa-vlog? Kasi daw po ano, meron po kasing balitang ano, ganun daw po yung ano. Alin? Yung kumakalat na ano. Ano yun? Ano yun? Hawak-hawak niya yung camera, mga kapapi, oh. Oo nga. Ano yun? Ano yun eh? Ano yun? Gusto mo vlog ni Joshua? Gusto mo mag-vlog? Gusto mag-vlog. Ayun, gusto mo, ayun. Gusto ikaw ang mag-vlog? Oh, yung gusto po mag-vlog. Gusto mo? Opo. Gusto mo? Opo. Yan ang gusto mo sabihin sa akin? Ay, ano, salamat pa. Ano ba? Ilan mo? Ha? Ha? Ano? Saan? Anong boses mo? Ang hina ba? Ang hina, lakasan mo konti. Oh. Wala bang volume yan? Wala. Ako na mag-hawak ng camera. Ikaw na? Oo. Gusto mo mag-vlog? Ito. Sige, tuturuan ka namin mag-vlog. Bukas, mag-vlog ka ha. No? Saan po? Kahit saan. Saan mo gusto mag-vlog? Saan o? Diyan o? Sa labas. Hindi, yung tatlo na yan. Iba-vlog mo sila? Tatlo? Sige. Tuturuan ka namin mag-vlog. Okay ba yan, Kuya Jo? Okay yan. Oo, kasi si Kuya Jonathan nag-vlog na rin ito. Hindi pa experience namin sa inyo, no? Paano mag-vlog? Sige, maghanap tayo ng ano, McDo o Jollibee. McDo, no? McDo. Talagang McDo na, hindi na magbabago. Sige, maghanap tayo. Akin na, ako na maghawak ng camera. Kaya bago maghanap lang kami ng McDo at pakainin natin sila. At bibili rin tayo ng mga gamot ni Kayla ulit. At sana Kayla, yung mga bibiling kong gamot, inumin mo ha? Ha? Promise ba? Inumin mo na? Ha? Sige na nga. Sige na nga. Inumin ha?
para sa yan ha. Hindi po pwede na ako lang ang tutulong, dapat ikaw rin. Tulungan mo rin yung sarili mo. Tulungan mo gumaling sarili mo, tulungan mo ako, kami na mapagaling ka. Yes. No, sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot. Oh, sige na. Ay mga kapapi, maghanap lang kami. At banat-banat lang.